China naghahanda ng sakupin ang Taiwan? Tama ang narinig nyo. Unti-unti nang sinasakal ng China ang kalayaan ng Taiwan sa sarili nitong karagatan. Pero paano nila ito ginagawa? Hindi gamit ang direktang giyera, kundi gamit ang tinatawag nilang Gray Zone Fleet. Daan-daang barko na mukhang ordinaryong mangingisda, mga barkong panghukay ng buhangin at Coast Guard ships ang bigla na lang nagkalat at pumapalibot sa Taiwan. Sa unang tingin, parang mga simpleng sibilyan lang. Pero ang totoo, ay isa na pala itong palihim na naval blockade. Isang tusong taktika para kontrolin ang dagat ng Taiwan nang hindi agad nagdedeklara ng giyera. Gaano kadelikado ang plano ng China? Paano nila unti-unting kinukubkob ang Taiwan? At ito na nga ba ang paghahanda bago ang posibleng pagsalakay? Tara, panoorin natin kung paano dahan-dahang pinalilibutan ng China ang Taiwan para makuha ang gusto nila. Alam nyo ba na imbes na magpadala agad ng malalaking barkong pandigma, mas tuso ang taktika ng China? Ang ginagamit nila ngayon ay ang tinatawag na Gray Zone Fleet o Gray Zone Tactic. Pero ano nga ba ito? Ito yung mga barkong parang nasa gitna lang, hindi opisyal na bahagi ng Chinese Navy, pero hindi rin ordinaryong sibilyan sa dagat. Ang pinapadala nila, mga fishing militia na nagpapanggap na simpleng mangingisda, mga higanteng sand dredgers na humuhukay ng buhangin sa ilalim ng dagat. Mga barko ng Chinese Coast Guard na laging nakaalalay at nakabantay. Sa unang tingin, parang normal lang silang mga barko. Pero ang totoo, isa pala itong dahan-dahang pananakop sa karagatan. Unti-unti nilang sinisiksik ang paligid ng Taiwan, hinaharangan ang galaw ng mga barko nito, at tinataboy ang mga lehitimong sasakyang pandagat ng Taiwan palabas ng sarili nilang teritoryo. Parang eksena lang sa masikip na kanto. Unti-unti kang ginigit-git hanggang mawalan ka ng espasyo at mapalayas sa pwesto mo. At dito nahihirapan ang Taiwan. Dahil hindi naman direktang giyera ang ginagawa ng China, sobrang hirap sagutin kung paano sila lalaban o reresbak nang hindi na uuwi sa malaking gulo o digmaan. Kapag pinaputukan kasi ng Taiwan ang mga barkong mukhang sibilyan na ito, lalabas na Taiwan pa ang masama at sila ang unang nagpasimula ng gulo. Dito makikita kung gaano katuso at kaplanado ang taktika ng Beijing. Unti-unti, pulgada kada pulgada, kinukuha nila ang kontrol sa dagat ng halos walang putok at walang dumanak na dugo. Dahil dito, pati mga ordinaryong mangingisdang Taiwanese natatakot ng pumalaot para maghanap buhay. Sino ba naman ang hindi matatakot kung paglabas mo pa lang ng pantalan, sandamakmak na agad na malalaking barko ang nakaharang at inaangkin ang pwesto mo? Ito ngayon ang araw-araw na bangungot ng Taiwan, ang unti-unting pagsakal sa sarili nilang karagatan. At lalong uminit ang sitwasyon kahapon lang, May 16, 2026, matapos lumabas ang panibagong nakakabahalang ulat mula sa Taiwan News. Ayon sa report, mas lalo pang pinalawak ng China ang kanilang gray zone pressure sa mga pinag-aagawang katubigan. Hindi na lang ito simpleng pambubuli sa dagat, isa na itong malawakang operasyon gamit ang tinatawag na dual-use fishing vessels. Ibig sabihin, ang barkong akala mo ay simpleng panghuli lang ng isda, pwede palang gamitin anumang oras para sa mga lihim na operasyong militar at irregular warfare o hindi pangkaraniwang giyera. Dito pumapasok ang kilalang maritime militia ng China. Mga barkong kunwari civilian, pero laging may kasamang backup at proteksyon mula sa Chinese Coast Guard. Alam niyo ba mga kahistoryador na ang mga peking mangingisdang ito ay hindi basta ordinaryong civilian lang? Tumatanggap sila ng malaking sweldo, libreng gasolina, at maging military training direkta mula mismo sa gobyerno ng China. Oo, ibig sabihin, hindi sila simpleng nangingisda lang para may maiulam. Sanay ang mga ito sa panggigipit, panghaharas, at pagharang sa mga barko ng ibang bansa. Dahil dito, literally na napapalibutan na ang Taiwan ng daan-daang sibilyang barko na kayang mag-transform bilang suportang militar anumang oras. Kaya naman halos hindi na mapakali ang Taiwan Coast Guard at Navy sa walang tigil na pagbabantay. Araw-araw, oras-oras, kailangan nilang bantayan kung ano ba talaga ang plano ng napakaraming barkong umaaligid malapit sa kanilang mga baybayin. Pero habang pagod ng magbantay ang Taiwan, kalmado lang ang China at tuloy-tuloy pa rin sa pagpapadala ng mas maraming barko. Dito makikita ang totoong plano nila. Hindi lang manakot, kundi pag-urin at ubusin ang puwersa ng Taiwan. Isipin niyo to ha, maliit na isla lang ang Taiwan, pero kailangan nilang sabayan at bantayan ang dambuhalang dami ng barko ng China araw-araw. Kaya ngayon, ito ang bagong klase ng laban ng malalaking bansa.
hindi agad nagpapasabog ng bomba, kundi unahan kung sino ang unang mapapagod, mauubusan ng pasensya, at mauubusan ng pondo sa walang tigil na pagpapatrolya. At kahit wala pang bumabagsak na missile o bombahan, sobrang init na ng tensyon sa dagat. Isang maling galaw lang, pwedeng biglang sumabog ang gulo. Ayon naman sa Indo-Pacific Defense Forum, gumamit sila ng mga high-tech na satellite at spy cameras mula sa kalawakan para silipin kung ano talaga ang ginagawa ng Chinese Maritime Militia kapag akala nila walang nakakakita. At alam nyo ba ano ang kanilang nakita? Libu-libong barko ang nakapila at seryosong nagsasanay na sila. Oo, hindi sila nangingisda. Nagpa-practice na sila para sa isang malaking blockade. Pero ano ba ang ibig sabihin ng blockade para sa isang isla gaya ng Taiwan? Simple lang, pinagpapraktisan nilang harangan lahat ng daanan palabas at papasok ng bansa. Kapag nangyari ito sa totoong giyera, pwedeng walang makapasok na pagkain, langis, gamot at iba pang supplies. Wala ring mga kakalabas na produkto mula sa Taiwan. Parang ikukulong nila ang buong isla gamit lang ang sandamakmak na sibilyang barko. At dahil dito, kayang-kayang gipitin ng China ang ekonomiya ng Taiwan hanggang sa mapagod, mawalan ng supply at mapilitang sumuko kahit walang direktang bakbakan. Sa mga litrato at satellite images na inilabas ng Indo-Pacific Defense Forum, kitang-kita ang sobrang organisado at planadong galaw ng libu-libong barko. Kaya naman sobrang nag-aalala ngayon ang maraming bansa sa Indo-Pacific region, pati na ang United States, dahil malinaw na hindi lang basta pananakot ang ginagawa ng China. Unti-unti nilang hinahasa ang ultimate plan nila. Walang putok ng baril, walang opisyal na deklarasyon ng giyera, pero dahan-dahan na nilang sinasakal ang Taiwan. Ayon naman sa pag-aaral ng Center for Strategic and International Studies o CSIS, gumamit sila ng satellite at tracking data gamit ang tinatawag na Automatic Identification System o AIS para masilip at mahuli kung ano talaga ang ginagawa ng mga barkong ito sa dagat. Alam nyo ba na ayon mismo sa data ng Center for Strategic and International Studies o CSIS, napakaraming Peking fishing boats ng China ang nakitang paikot-ikot malapit mismo sa mga military drill zones ng Taiwan? Yes, tama ang narinig mo. Nagpapanggap silang simpleng mangingisda na parang naligaw lang sa dagat. Pero ang totoo, nandun sila para maniktik, mangalap ng impormasyon, at bantayan ang galaw ng militar ng Taiwan. Sa ulat ng CSIS, ang China Maritime Gray Zone Campaign malapit sa Taiwan ay lantad na lantad ang mga patagong galawan ng mga barkong ito. Madalas daw nilang patayin ang AIS trackers ng kanilang mga barko para mawala sila sa radar at hindi madaling madetect. At pagkatapos, bigla na lang silang lilitaw ulit sa mga pinakasensitibong bahagi ng karagatan ng Taiwan na parang kabuting sumusulpot. Dahil dito, sobrang hirap para sa radar at Coast Guard ng Taiwan na malaman kung sino ba talaga ang tunay na banta, alin ang barkong may koneksyon sa military, at alin ang totoong mangingisda lang na napadaan. Dito na lalong gumugulo ang sitwasyon at pabor na pabor ito sa China. Ayon sa mga satellite images, ang mga barko nila ay halos nakadikit na mismo sa hangganan ng Taiwan. Parang sinusubukan nila araw-araw kung hanggang saan ang pasensya ng Taiwan bago ito tuluyang gumante o magpaputok. Kaya para sa marami, isa na itong malinaw na psychological warfare o giyera sa pag-iisip. Pinaparamdam ng China sa Taiwan na wala silang ligtas na lugar. Kahit saan tumingin, may barko at mata ng China na nagbabantay sa kanila. At dahil sobrang dami ng barkong ipinapadala nila, parang isang buong kawan sa dagat, hindi na alam ng mga awtoridad ng Taiwan kung alin ba ang dapat bantayan, hulihin o imbestigahan muna. Ito ngayon ang nakakatakot na mukha ng modernong pananakop. Hindi mo na kailangan agad ng tangke, fighter jet, o submarino para takutin ang isang bansa. Minsan sapat na ang libu-libong Peking mangingisda, radyo at organisadong utos para guluhin ang depensa at pag-uri ng kalaban. Isang sobrang tuso at tahimik na taktika na nangyayari mismo ngayon sa karagatan ng Asia. Pero sa tingin niyo mga kahistoryador, mauuwi kaya ito sa totoong naval blockade at tuluyang pananakop ng China sa Taiwan? O makakahanap kaya ang Taiwan at mga kaalyado nito ng paraan para basagin ang mga palihim na gray zone tactics na ito bago pa maging huli ang lahat? Kung kayo ang Pangulo ng Taiwan, ano ang gagawin niyo para maitaboy ang libu-libong Peking mangingisda nang hindi nagsisimula ng direktang giyera? At kung biglang ang harangan ng China ang lahat ng daanan ng barko papunta sa Taiwan, kakayanin kaya nilang mabuhay at lumaban?
Ano sa tingin nyo? I-comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin yan. Maraming salamat.